A blessed Sunday morning, church. Good morning. Yeah, let's all stand in the presence of God and let's give a mighty hand of praise. Amen. Yan, ngitian mo naman yung katabi mo. Yan, para mas lalo siyang sumaya at pakisabi sa kanya, joy, joy, joy. Yeah, let's read Psalms 145, 1 and 2. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we gather you in your presence with heart full of gratitude and anticipation. Thank you for this opportunity to worship you together. We invite your Holy Spirit to move among us. Fill this place with your peace, your power, and your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, sabay-sabay natin purihan ng ating Panginoon. Kumani palakpak mo ang iyong mga kamay. Araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano ma? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Wala kang katulad, Wala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang Come on, wala kang katulad. wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano ma? Come on. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano ma? Come on, give your best. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin.
napapasaya. Kalayaan mo, malaya na hindi. Come on, sing this song. Malaya na hindi. Malaya na hindi. Malaya na hindi. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng Jesus, come on. pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na hindi. Malaya na hindi. Malaya na hindi. Malaya na hindi. Now, at the count of three, I want you all to shout, Malaya na. Ako'y Come on. malaya. 1, 2, 3. Malaya na. Come on, mas malakas mo dyan. 1, 2, 3. Malaya na. Come on, clap your hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sige, palakpakan pa po natin ang ating Panginoon. Gamitin mo ang iyong mga kamay upang papurihan siya. Thank you, Jesus. Thank you, God. Panginoon, O God, tunay, O God, na malaya kami ngayon, Lord, O God, na magpuri, sumamba, magsaya sa presensya mo, O God. Maraming salamat, O God, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa sukdulang biyaya na binibigay mo sa amin, O God. Na Panginoon, kahit alam po namin, O God, na hindi po namin deserve, O God, Panginoon, patuloy, O God, na pinagkakaloob niyo sa amin, O God, dahil mabuti ka sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-awit po namin, O God. I pray, O God, na ibigay po namin ang lahat-lahat sa iyo. Ibigay po namin yung the best, O God. Ibigay po namin yung buong puso namin, Lord, O God. Bilang pasasalamat, Lord, O God, sa sukdulang biyaya mo sa bawat isa. Maraming salamat po. Come on, lift your hands. Let's worship Him. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuplian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na haba at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo
kapag sa tulad ko'y ikaw ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Yakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan, come on, give your best now. Katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo, Diyos ng katarungan at katwiran na minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Oh, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman.
magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Come on, church, raise your hands. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Give your best, yes. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. give your best to the Lord. Sa buong mundo, ikaw ang tunay. Give your best. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo Isisigaw. isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, yung the best na palakpak po sa Diyos
Ay napakahina ng palakpak. Come on, give your best. Best clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. He is there in your midst. Come on, kung ano man nararamdaman mo. Kung may sakit ka man ngayon o wala, may pinagdadaanan man o wala, magpatuloy kang palakpakin mo ang Panginoon. Hindi po sa worship team yan, hindi sa iyo yan, hindi sa pastor mo yan. Sa Panginoon po yan. Because He is here in this place. Lord, we want to worship You in spirit and in truth, O God. Lord, we will always give our best to You, O God. Sige, bigay mo yung best mo. Habang pinapalakpakan mo ang Panginoon, gumagaan ang pakiramdam mo. Gumagaan ang sitwasyon mo with a smile on your face. Yes. Come on, give God what He deserves. He deserves the best. Oh, Sharabahande Yarabekata Yarabasande Yaraba. Lord Jesus. Lord Jesus. Right now, Father, Lord, heal Your people, O God. Bless Your people, O God. Lord, ano man po yung pangangailangan nila, provide for them, O God. God is Your great provider. He is Your restorer. Come on, agree with me. Say, hallelujah. Say, thank You, Jesus. Thank You, Holy Spirit. Right now, where you are, pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo Siya sa biyayang pinagkaloob Niya sa ating lahat. Lord, ano man ang mangyari, You are sovereign. You are omnipotent. You are omnipresent. You are always there for us. And if God is for us, who can be against us? Right now, Father, Lord, we just want to honor You and bless You right now. Why don't you put your hands into your heart right now? Lagay mo naman yung kamay mo sa puso mo. And I want you to have a heart check-up this morning. Kumusta na po ang puso po ninyo? Lord, I pray, O God, sa umagang ito, Panginoon, nawa pagpalain mo ang bawat pusong nandito, Panginoon. Lord, we will always give our best to You, O God. Lord, ayaw po namin bigay yung sakto lang, yung latak-latak lang. Lord, pagkat Ikaw ay dakila, Ikaw ay totoo. Niligtas Niyo po kami, O God, sa aming mga kasalanan. Yun pa lang, Panginoon. Bless na ho talaga kami, Panginoon. Magkaroon kami ng kaligtasan. Bless na po kami, Panginoon. At nung nandito kami, Panginoon, kakatipon upang sambahin, purihin, itaas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, bless na po kami, Panginoon. Right now, God, bless every heart, oh God. Lord, ito po yung worship talaga, yung postura ng aming puso, Panginoon. Hindi yung postura ng aming physical na katawan. Ito yung postura ng aming puso. Pagpalain niyo po, Lord, ang puso't kaisipan namin. Bless the rest of the day, oh God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Ito, samot dalangin po namin sa mataas pong pangalan ni Jesucristo. Lahat ay magsasabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! Ay, napakahina. Come on! Thank you, Jesus. Can we shout this? Thank you, Jesus. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Ay, mahina. 1, 2, 3, go! Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo, hallelujah. Sino po na-bless sa araw na to? Say Amen. Amen. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, mukha kang payat today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Of course, welcome po sa ating church. Our church vision is what? Loving God and loving people. Naniniwala po ako na kayo po nandito, dumalo, maaga, nagpuri sa Panginoon. Mahal na mahal niyo po ang Panginoon. Say amen to that, no? And of course, mahal din po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Why don't you greet 5 people, no? At i-fist bump mo siya at sabihin mo sa kanya, grace, grace, grace. Yes. Wow. Let's be seated in the presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Jesus. Sino po na-bless sa worship time? Say Amen. No? Again, sabi mo sa katabi mo, no? Mag-cooperate tayo, okay? Sabi mo sa kanya, mukha kang Kristiyano ngayon. Hallelujah. Let's pray. Father, thank you so much, oh God, for this wonderful morning. Thank you, Lord, for allowing us to learn, to gather here in this place, oh God, of worship, in the sanctuary, oh God. Alam ko po, Panginoon, yung iba dito may pinagdadaanan. Alam ko po dito, Lord, merong alagumihanan. But I pray, oh God, that you bless their hearts, oh God, as they worship, as we listen to your word. Lord, even yung pakikinig, it is an act of worship, oh God. Salamat po sa umagang ito. We honor you and bless you today.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sorry po, no, your pastor is not really 100%, pero I will give my best and 110% pa rin. Amen po. So, of course, sino dito po, hindi po tayo magtatapos kung hindi ko po tatanungin, sino po dumalo sa unang pagkakataon? Any first-timers in the house? Pwede po ba tayong tumayo at palakpakan po natin sila, Capstone Community Church? Meron po ba? Huwag po tayong mahiya. Yon, wow. Palakpakan po natin sila, brother and sister. Wow, even dito? Wow. Welcome po tayo sa ating church. No, after the celebration, you will proceed in the pastor's office, no, para mabigyan po kayo ng free token and free Bible. Amen? So yun po yung ating advocacy, no, na magbigay ng Bible sa mga first-timer. Even sa atin po ngayon na nandito, kailangan nagbabasa ho tayo ng Bible because this church is Bible-based church. Sino po naniniwala doon? Say amen. No, so last Sunday, our topic was, ano pong topic natin last Sunday? Are you a real Christian? No, tanungin ko po kayo, no, alam ko po na yung katabi mo rin last Sunday. So, tingnan mo siya ngayon kung nagbago na ba siya. No? May pagbabago na ho ba? Wala pa ba? Wala pa daw. Okay, sabihin mo, magbago ka na, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, come on, magbago ka na, kapatid. Tapos bumawi ka, ikaw muna, kapatid. Hallelujah, no? So if you want real change, you must change as well yourself, no? Bago ka mamuna, ikaw muna. Tingnan mo muna ang sarili mo. Okay? So we have learned that a real Christian, there must be an evidence, no? Anong ebidensya ito? No, you came here, lalo na mga first-timer, hindi po ito relihiyon. It's not about religion. It's about a life changed by Jesus Christ. Kaya tinawag tayong born-again Christian, no? Binago tayo ng Panginoon. And mapalad po kami, mapalad din kayo, no? Vice versa, na tayo po'y nakakarinig ng salita ng Diyos. And this is a church, no, that loves Jesus Christ. And of course, yung tatlong puntos natin last Sunday, ano po ito? Kung nakinig po tayo, number 1, transformation. Pangalawa, concentration. And lastly, submission. Okay? So apply nyo lang ho yan. Marami pa pong mga ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano, no? Pero itong tatlong bagay na ito, kung wala ka nito, mag-isip-isip ka, evaluate mo talaga ang sarili mo. Kasi tulad nga ng sabi ni Apostle Paul, pina-evaluate niya yung Corinto church, no? Yung Church of Corinth. So before our word, did you know that our current events of this 2025, alam niyo po ba that Israel is at war with Iran? Alam niyo po ba yon? Na kung saan ay nagkakaroon na ng rumors of war na sinasabi ng Bible at yung sinasabi din ng balita sa atin, no? But it is not new to us, no? Ito ay sinabi na rin ni Jesus sa Matthew chapter 24. He prophesied this. Na sinabi niya, darating ako pagka may rumors of war na, may earthquakes, and of course may mga volcanic eruption, magulo na, nation against nation, at nagkakampihan na po yung mga bansa ngayon, no? And tayo po'y mag-abang. Bakit Israel? Kasi ito'y pinili ng Diyos. And we have to understand it, kahit Pilipino tayo, we have to be aware, no? That whatever is going on in Israel or at Israel, ay may impact po yun sa pagiging, sa pagbalik ng ating Panginoon, sa mga prophecies ng Bible. Actually, Ezekiel 38, no? Wala ho to sa aking pero Ezekiel 38 is now being prophesied, no? Lumalabas na ho ang Ezekiel 38. Kaya nga, the Bible is real, no? You have to understand it. Darating po, babalik po ang Panginoon. Ang tanong, no, makakasama ka ba sa kanyang pagbalik sa rapture? Amen. So I believe, no, ang access natin sa langit, Jesus is the way, the truth, and the life. No, sabi ng Bible, no one comes to the Father except through Him. Did you know yesterday, habang nagpe-prayer works tayo dito, nag-erupt po yung volcano sa Hawaii naman, no? So knock knock. Knock knock. Hawaii. I'm fine, thank you. Hallelujah. Hindi nag-gets nung iba, okay? So, hayaan nyo na sila mag-isip, okay? So, of course, no? And tip in your alone time with God, pakita natin to, Jay. No, yan. No, so, if you have alone time with God, I encourage you to watch these people, these pastors, no? Sila David Jeremiah, sila John Hagee and Jonathan Kahn, and si Pastor Franklin, no? I believe that they are the one who will explain furthermore about the end time prophecies, no? And I believe, no, may mga altar time naman kayo, place. I encourage you to watch this. Kaysa panoorin mo yung mga buhay ng ibang tao, panoorin nyo ito para mas maunawaan nyo yung mga end time prophecies. And everybody say, Amen. No? So now, church, let us level up our conversation. No? If we know that Jesus is our Savior and our Lord, so real Christian will be saved on the judgment day, no? Hindi kung relihiyon ang pinunta mo dito, I'm sorry to tell you, but if you don't have a personal relationship with God or Jesus Christ, no,
You are not saved on the judgment day. That is the truth in the Bible, no? And those who have faith in Christ and have repented in their sins and have been baptized by the Holy Spirit are saved on the judgment day. Kaya siguraduhin mo, kapatid. Kaya ang role dapat ng simbahan, no, hindi makialam sa anumang bagay, sa makabundong bagay na to. No, ang pakialam ng church yung kaligtasan ng bawat isa sa inyo. And everybody say, Amen. Yan dapat ang focus natin, no, as pastor, as leaders. Ito dapat ang focus natin. Sigurado ba kayo na meron kang isang matinding personal na relasyon sa Diyos? And many Christians love to hear that, no, na they are saved, they are blessed, that God's providing for them, no, they are blessed by God, they are anointed. But sadly, many Christians, no, gusto ko lang po kayong pundasyon nun, but sadly, many Christians, sino po yung tunay na Kristiyano dito? Say Amen. No? At many Christians doesn't want to hear the work involved in loving the Lord. Pag tunay kang Kristiyano, definitely magtatrabaho ka sa Kanya, para sa Kanya. And remember, Jesus Christ is our Savior. Nung pumunta ka dito, may sakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. That is called the saving grace of God. Nung pumunta ka dito, salat ka, walang-wala ka, pero nag-provide ang Panginoon sa iyo. That is why He is called Savior. Niligtas ka niya sa pagkakautang mo, niligtas ka niya sa anuman yung dinidesire ng puso mo, at niligtas ka rin niya sa mga kaaway mo. And that is I believe, the major function of Jesus. Not just function, this is His being to save us. Pero nakakalimutan ng Kristiyano that He is not just our Savior, but He is also our Lord. Everybody say, Lord. Mas malakas, Lord. No, Jesus is our Savior and our Lord. Gusto lang natin yung benefit kay Jesus, but we don't want to serve Jesus. Yun yung nakakalungkot. Many Christians nowadays, no, when they sit there and they listen, they're blessed. Wala pong mali dyan. Don't get me wrong. Pero dapat tayong mga tunay na Kristiyano ay naglilingkod sa Kanya. Kasi nga, Lord siya. Nung pinili niya yung mga disciple, naglingkod sila. Lord meaning someone and something having power, authority, or influence. Master ang tinatawag po kay Jesus. Which means He is over us. No? Talagang dapat nagsasubmit tayo sa anong gusto niya. Kung anong gusto niya, yun ang gagawin mo. And in the Bible, it signifies authority, power, rulership, indicating a position of sovereignty and control. No, maybe you came here for the first time, no? Praise God, maririnig nyo to. And we have series of lessons sa YouTube, no? Panoorin nyo ho. But of course, let us level up our conversation. You are a real Christian now, but i-level up naman natin ngayon. Maglilingkod po tayo sa Diyos. And everybody say, Amen. So maglalaro muna tayo, okay? Sabi mo sa katabi mo, cooperate, kapatid. I-shake mong kamay mo. I-shake mo kamay mo. Sige, come on. Come on. Yan. Paunahan to, ha? Okay? Paunahan. Lagay ang kamay sa batok. O, di ba? Mali kayo. Ito pong batok. Ito ho ay noo. Sabihin mo sa katabi mo, noo yan. Okay. Wow. Sana nakita sa ano yun, no? Sa live. Hallelujah. Lahat sila nakaganon eh. Okay. See, church, listen. Many people listen but they don't understand. Amen! Nakikinig ka dyan pero hindi mo naunawaan talaga. Yung batok ito eh. Ito hindi ito yung batok mo. Lalo-lalo na hindi ito yung baba mo. Hallelujah. Tayo din alam nating Lord si God, si Jesus, pero hindi natin naunawaan. Naririnig lang natin, pero hindi natin naunawaan. Panginoon po siya. Ibig sabihin, pinaglilingkuran. No turning back, sabi nga ng isang awitin. And sadly, many Christians, what's the benefit? But not serving or not to serve Jesus Christ. Means you have a task in this world, and that is making disciples of all nations. Matthew 28, which is our text this morning. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hindi po natin alam kailan darating ang Panginoon, pero ito yung mandato natin. Before Jesus ascended to heaven in the book of Acts, ito yung sinabi niya sa atin,
No? Ito yung sinabi niya sa mga disciple niya, go and make disciples. Sa Amplified, tingnan natin, go therefore and make disciples of all nations. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the very end of the age. Sa Tagalog, napakayaman ito sinasabi, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa o ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. So dito palang makikita natin, may katapusan ng mundo. There is called the end times, no? And this is our great responsibility. When you receive the Lord Jesus Christ, praise God for thy benefits. Pero praise God, kung ikaw naman ginagamit mo yung benefit na natanggap mong libre sa Panginoon para paglingkuran ng Diyos, ay tinatawag natin ngayon doon ay discipleship o pagiging disipulo na. Okay? Because Jesus will come back soon. Basta tingnan po natin, no, balik mo sa NIV, no? Matthew chapter 28, yan, no? Sabi dito, may making. Everybody say making. Yan, no? Mas malakas, making, no? Ang pagiging disciple, hindi agad-agad at instant yan. Meron pong making in the making. Parang gano'n. When you receive the Lord, ibig sabihin ng making, may oras kang gugugulin dyan. As you grow with the Lord, minimake ka niya as disciple of God. And if first-timer ka, of course, okay lang yan. Pero tayo na matatagal na sa pananampalataya, kailangan na may make po tayo ng Lord sa mga buhay natin. Like for example, ang bread, hindi agad bread yan. Ginawa muna yan, minake muna yan. Like for example, nagangarap ka ng bahay, hindi naman babagsak lang yan. May tinatawag na making part dyan. At mag-aantay ka talaga dyan. At hindi lang ho yun, meron din teaching. Yan. Kaya kailangan tayo mga disciple, pag tinuturuan ho tayo, mentorable ka. Taas ang kamay, please, sabihin sa kaliwat kanan, be mentorable. No? Dapat teachable ka. Yan ang tunay na disciple. May making at may teaching. Ngayon, kung ayaw mo sa dalawang ito, sadly, wala ka talaga. You're not gonna be a disciple, I tell you. Okay? Discipleship is the next step after the preaching the gospel, or the preaching of the gospel. No, discipleship is the next level after preaching the gospel of Jesus Christ. The gospel that is that Jesus Christ came here, died for our sins, and rose from the grave. No? It is a process of helping someone go from a convert to becoming a follower of Jesus Christ. Ngayon, tingnan po natin ang tatlong bagay na kung saan, let's take a closer look what a real disciple looks like, no? Tingnan po natin, ang title ng pag-uusapan po natin today, Are You a Real Disciple of Jesus, no? Are you a real disciple of Jesus? Sige, church, palakpakan mo kung naunawaan mo yan. Amen. No, discipleship is first of all based on imitating our own lives in the life of our Master, Jesus Christ. Kaya may tinatawag tayong Christ-likeness. No? Nung hindi pa natin tinanggap si Lord, magulo talaga buhay natin. Puno ng away, puno ng pagtakbo sa katwiran, kabanalan, ayaw natin yan. No, pag nga nagmumura ka, talagang kada sentence mo may mure. Pero nung na-receive mo na si Lord, may transformation na. Ngayon, habang binabago ka ng Panginoon, tinuturuan ka ngayon at minimake ka niya para maging disciple. At ito'y para sa mga Kristiyano nagpapatuloy sa Lord. Discipleship is first of all based, no, on imitating in our own lives the life of Christ Jesus. And every disciple has a direct attachment to the Master. Kung talagang disciple ka, nakadikit ka sa Panginoon. Sanggang dikit kayo ng Diyos. He is now called, or He is now your Master. No, minsan kasi yung master tayo eh. I'm the master of my own flesh. No, kaya nga, at the end of the day, malungkot ka pa rin, hinahanap mo pa rin yung katotohanan, may pagkukulang pa rin sa puso mo. Pero pag si Jesus ang naging master mo, kukumpletuhin niya yung mga puso nyo, kukumpletuhin ka niya, bubuuin ka niya, tatanggalin niya yung madumi, papalitan niya ng magagandang bagay. And everybody say, Amen. A disciple is primarily a follower of Jesus Christ. Ngayon, tanungin ko ho kayo,
answer me with boldness. Sino po dito ang tinanggap si Jesus? Magsabi ng malakas na Amen! Yan, dapat proud ka dyan. Dapat masaya ka dyan. Kasi mga kapatid, binago tayo ng ating Panginoon. A disciple is primarily a follower of Jesus Christ, committed to learning and living according to His teachings. Tatlong bagay na babaunin nyo ho at evaluate nyo ulit ang buhay nyo. Yes, Pastor, Kristiyano na ako. Ngayon, i-level up mo. Ngayon, Kristiyanong disciple ka na dapat. No, paano natin malalaman kung tayo ay tunay na alagad ni Kristo? Number 1, you must be doer of the Word of God. Basahin nyo nga ho. 1, 2, 3, go. Doer of the Word of God. No? Tagatupad ng salita o sa salita ng Diyos. Remember, when we read and meditate this book, this Bible, no? Pag binabasa ho natin yan, pinagbubulay-bulayan ho natin yan. We are actually, this Bible is actually renewing our minds, no? Binabago niya yung kaisipan natin. Converting our lives into the life of Christ Jesus. And enhancing our leadership in becoming a disciple. Nakikilala kasi natin ang sinusundan natin. Remember mga kapatid, Jesus is the living Word and the Bible is the written Word. Kaya pag binabasa natin ang Word of God, no, binabasa natin actually, no, praise God sa mga pangako yan. Pero binabasa talaga natin ang buhay ni Kristo. Kaya nagiging kawangis natin ang ating sinusundan. Sino po nakakasunod? Say amen. No? No? Ang salita ng Diyos ay nakakapagbago ng buhay. Nile-level up niya yung pagkaunawa mo kay Kristo. That's why you need the Bible. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, please, kailangan mo ang Biblia, kapatid. Mas malakas, kailangan mo ang Biblia, kapatid. No? The truth will what? Set you free. Kaya nga kung Kristiyano ka, binago ka ng Lord, ang tanong naman, nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? To become a strong disciple of Jesus, we must read the Word of God and must do what it says. No, kaya nga sabi niya, si Jesus ang pundasyon natin, 1 Corinthians 3:11. Wala ho dyan. So habang binabasa mo ang Word, nakikilala mo, paulit-ulit ko sasabihin to, nakikilala mo si Jesus. Kasi when you go to the Old Testament up to the New Testament, it points out to the life of Christ Jesus. No? Paano ka magiging tagatupad ng salita ng Diyos kung hindi mo binabasa ang kanyang salita? Anong susundan mo? Ang sarili mo ngayon. I am the captain of my own ship, no? Parang gano'n. Kaya kung hindi mo binabasa ang salita, anong mangyayari? No? Susundan mo yung mga ibang tao, susundan mo yung payo ng ibang tao, makamundong tao, susundan mo yung payo ng YouTube, susundan mo yung payo ng mga motivational speakers, kasi hindi ka nga nagbabasa ng Word. Ngayon, ang problema, magiging ganito, you will not gonna be a doer of the Word of God. Kasi nga, hindi mo binabasa ito. Anong susundin mo, kapatid? Siyempre, sarili mo ngayon. Ngayon, para magising-gising kayo, maglaro ulit tayo. Ayan. I-shake mo ngayon ang kamay mo. Hallelujah. Kasi yung iba dito, hindi na nakakasunod. Ngayon, kailangan mo sumunod. Submission, okay? Apply submission. I-shake mo, i-shake mo. Ayan. Okay? Lagay mo ang kamay mo sa noo mo. O, yan. O, di ba? Okay, ulitin natin. Lagay mo ang kamay mo. Saan ba? Sa baba mo. Oh, di ba? Ba't kayo sumunod? Kasi may salita. Palakpakan mo ang Panginoon dyan kung nakuha mo. Come on! Nakuha nyo, ho? And everybody say, Amen. Dahil lumabas ang salita dito sa mikropono ng ito, nakasunod ka. Ngayon ang tanong, kung wala kang salita, anong susundan mo? Wala. Kaya malungkot ka pa rin. Kaya hindi mo pa rin alam mo yung purpose mo sa buhay. James chapter 1 verse 22 and 25 says, "But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. No, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was." In verse 25, "But he who looks into the perfect law of liberty and continue in it," the word of God, sinasabi dito, "and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one," ang sabi ng Bible, "will be blessed in what he does." Sa Tagalog, para mas maunawaan, maging tagatupad kayo ng salita
At huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya nyo ang inyong mga sarili. Ang sino mang tagapakinig ng salita, ngunit hindi tinutupad nito, ang natutulad sa isang taong minasdan ng kanyang likas na muka sa salamin. Pagkatapos niyang minasdan ng kanyang sarili, siya ay lumisan at kinalimutan niya kaagad kung ano ang uri ng kanyang pagkatao. Verse 25, napakayaman. Ngunit ang sino mang tumitingin sa ganap na kautusan ng kalayaan at nananatili rito, ay tagapakinig na hindi nakakalimot, sa halip siya ay tagatupad ng salita, ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Ayan na, oh. Di ba? Let the Bible speaks for itself. Pag nakikinig ka lang, tapos lumabas ka dito, walang nangyari sa buhay ko, anong sabi ng Bible? No? You are deceiving yourself. In other translation, you are fooling yourself. No? So, nantanong ngayon, question, why do we need to be a doer of the Word of God? Bakit ba kailangan natin na maging tagatupad ng salita ng Diyos? Because when you read the Word of God, it disciplines you. Okay? It makes you grow. It aligns your will to His will. No? Kaya nga yung tatay ko, nung nabubuhay siya, yung payo niya sa akin, narinig ko rin ho sa kanya. Ako'y businessman, sabi niya. And my father was a businessman. No? And when he decided, it is in accordance to the Word of God. Kaya pag nagdesisyon siya, ang sasabi niya, businessman ako, pero disciple ako ng Lord. Listen, yung business, binigay sa kanya yan, para palaganap pa ang mensahe ni Cristo, Jesus Christ. Ibig sabihin, alam niya na businessman siya at alam niya ring disciple siya ng Panginoon. Kaya kung anong pinagkatiwala ng Lord sa kanya, gagamitin niya yun upang maging pagpapala sa iba. Nakukuha ho natin. Ngayon, ikaw ay, halimbawa, ikaw ay businessman, ikaw ay teacher, ikaw ay lawyer, doctor, I don't know, you student. Ngayon, kailangan, lagay mo doon, Kristiyanong disciple ka ni Lord. Kasi kailangan mong gamitin ang lahat ng resource mo para palaganap ang salita ni Jesucristo. And everybody say, Amen. Kasi pag nabasa ng tao ang salita ng Diyos, magbabagong buhay po talaga siya. Kung nagbago ka, magbabago ang pamilya mo. Lagi yung sinasabi to. At pag nagbago ang pamilya mo, magbabago yung community mo. At pag nagbago yung community mo, magbabago ang bansa ho natin. At pag nagbago yung bansa natin, ayun na ho, no, malapit nang darating ang ating Panginoon. Because sabi ng Bible, the gospel must be preached in all the nation. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. As a disciple at work, kailangan mo rin ng armas, kapatid. At yan ang salita ng Diyos. Next slide. At alam naman natin ang Bible, mga kapatid. Assurance ho natin yan. Huwag ka nang maniwala sa ibang tao, maniwala ka na lang sa salita at sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon may mga temptation, magiging shield mo yan, pananggalang mo yan sa anumang temptation ng mundong ito. Kaya ang sabi dito, it is a shield, no? Ano pa, pag malungkot ka, pag binasa mo ang word, there will be joy in your life. Kaya tama sinabi ng nag-welcome sa atin kanina, joy, joy, joy. Why don't you say that to your neighbor? Joy, joy, joy. Come on! Yugyugin mo, sabihin mo, joy, joy, joy. No? Ang tunay na Kristiyano, masaya siyang tunay. Amen. Di na ako aawit. Hallelujah. So, pag nalilito ka sa buhay, ito'y lampara mo para magamit mo to guide you in your decisions in life. Disciple ka, wala kang word. Anong mangyayari sa'yo? Ligaw na disciple. Yun ang nakakalungkot. At yun yung ayaw ko. Sasagot po ang Diyos sa bawat hinanaing natin. Sasagot po ang Diyos, no, sa lahat ng desires natin. Sasagot po ang Diyos pag may tanong ka. Sasagot po ang Diyos pag may gusto kang gawin o desisyon na gagawin sa future mo. God will answer you. At hindi lang ho yun. The Bible is the sword of the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 17. Kaya di ka pwedeng matawag na disciple kung dito pa lang sa una, ayaw mo na sa Bible. Na-allergic ka sa Bible. Yun ang nakakalungkot. Maraming tao, they know the Word of God, pero walang pagbabago. Why? Kasi they don't really accept the Word. They are allergic to the Word of God. Yun yung nakakalungkot. Kung ayaw mo sa Biblia, at di mo kayang gawin ng kanyang pinapagawa, kapatid, dun pa lang sa una kailangan, i-contemplate mo, i-evaluate mo yung sarili mo. Do I love the Word of God? Remember, no? Yung mga Chinese people, because the Bible is banned, no, in their country, kasi talagang bawal, no, ang Biblia doon.
yung mga ibang nation ay nagpapadala using parachutes, no, para bumagsak ang Bible sa kanila, box. Pero pag nahuli ka, makukulong ka. Kaya once a Christian, a Chinese Christian, no, saw a Bible na pinadala mula sa himpapawid, no, i-embrace talaga nila yan. Iiyakan pa po nila yan. Kasi the truth, that this truth will make them free or will set us all free. And everybody say, Amen. Sa atin po, accessible na yung Bible. Pero sadly, ayaw pa rin po nating gawin o basahin at ayaw pa rin nating gawin ang pinapagawa nito. No? Kaya sabi nga ni Billy Graham, make the Bible your source and your priority and authority. Quote it frequently. Let its message be your message. Study it. Memorize it. Trust its process or promises. The Word of God itself has power. And everybody say, Amen. Ako ho, no, talagang I'm not feeling it, pero may word, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya magpapatuloy ka sa journey mo kahit anong mangyari. May sakit ka, wala kang sakit, salat ka, meron ka, magpapatuloy ka. Kasi mahal na mahal mo si Jesucristo. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Amen. Ano yung number 1 point? Doer of the Word of God. Pangalawa, kung ikaw ay tunay na alagad ni Kristo, pangalawa, you are a sower of good works. Tagatanim ng mabubuting bagay. No? Sino ang gustong gumawa ng mabuti? Say Amen. No? No? So mamaya maglibre ka. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, libre mo ako mamaya. No? Ayan. No? Magagandang bagay din ho yun. No? So you're planting good works. Okay? Amen. So, of course, we are not saved by good works. Sabi nga yan ng Bible, no, ni Paul. We are not saved by good works, but we are saved by God's grace, no? Pero ngayon, dahil matagal na tayong Kristiyano, or tinawag tayong Kristiyano, gumagawa tayong mabuti kasi nilanggap natin yung kabutihan ng Panginoon. Recipient kasi tayo ng kaligtasan niya. Hindi tayo gumagawa ng maganda para magkaroon ng kaligtasan. Gumagawa tayo ng maganda kasi iniligtas na tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nung niligtas ka ng Panginoon, ang resulta dyan dapat ay gumagawa ka na ng maganda. So as a disciple of Christ, we must do good works. James chapter 2 verse 26 says, for as body without the spirit is dead, so faith, basahin nga ho natin, so faith without works is dead also. Ayan, no? Kaya nga sabi ni Santiago sa atin, ang pananampalataya walang pagkilos ay patay na pananampalataya. Principle po yan. Kung ano ang itinanim mo, yan din ang iyong aanihin. Okay? So we are encouraged by the Word of God to sow good works. Why? Again, principle po ng Bible yan. Precept ng Bible yan. No? Kung anong inihasik mo, yan ang tatanim, yan ang aanihin mo. Kasi kung wala kang ihahasik ngayon, in short, wala ka ring aanihin. And sowing is biblical. Patunayan natin. No, tingnan natin ang next slide. Thank you, Jesus. Basahin ko na lang ho yung 2 Corinthians 9:6. Sabi dito, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ngayon mga kapatid, kung gusto mong magbati na kayo ng kaaway mo, ilibre mo siya, busugin mo siya, no? Dali mo sa mag-Vikings kayo, no? Yung Casel group mo matigas ang ulo, dalihin mo doon. Tapos pag busog siya, antok-antok na, sermonan mo yan kanta, tapos dumilat yung mata. So, and everybody say, Amen. Kaya hindi mo napapasunod yung disciple mo kasi hindi mo sila inililibre. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maglibre ka naman, kapatid. No? Halimbawa lang ho yan, no? Halimbawa lang ho yan. Of course, hindi naman lahat nakukuha sa libre-libre, no? Pero may mga tunay tayong disciple na makakasama talaga natin sa ating journey. At tayong mga leaders, magtiyaga lang ho tayo. Kasi darating ang araw, pag tayo nagtatanim ng magagandang bagay, aani tayo ng mabubuting bagay. Makikita natin, magbabago sila. Pag nabago sila, bless na bless ang puso natin. Amen po ba? No? Kaya kayong mga cell members, listen, kayong mga cell members, huwag matigas ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang matigas ang ulo, kapatid. Sumunod ka na lang. Amen. Sabihin mo ulit, huwag matigas ang ulo, kapatid.
Kaya magtanim ng magagandang bagay kasi aani tayo ng magagandang bagay. Kapag naghasik tayo ng pangit, aani tayo ng di maganda at pangit. Like for example, mga kapatid, no? Example lang ho, nagtanim ka ng sama ng loob. No? Nagtanim ka ng sama ng loob. Ano nang mangyari? Tutubo sama ng loob. Amen? Kaya ngayon, naging parent ka, tapos may kaaway ka, sasabihin mo sa anak mo, oh yan, kapatid, tala rin pamilya nga rin tala papansinan na Pinasa mo ngayon yung binhi ng sama ng loob. Amen po ba? Sino may sama ng loob dito? Huwag mo nang taas ang kamay mo. Amen. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, tutubo yan, mamanahin po yan ng mga anak nyo. Nagtanim ka ng selos, magtutubo yan ng selos. Kaya sa mga anak mo, pag may bago ang classmate nila, dahil pinalaki mo silang seloso, magtatampo rin ngayon. Amen. This is the practicality of the Bible. No, pagka nagtanim ka ng galit sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga anak mo, aani ka ng galit. Simple as that, church. Huwag na nating pahirapan. Nagtanim ka ng hindi magagandang bagay, aani ka ng hindi magagandang bagay. Nagtanim ka ng pandaraya, mag-aani ka ng pandaraya. Even Jesus, no, sowed the good works and good seeds sa mga disciples niya. Kaya mga kapatid, no, let me just encourage you. No? Kahit ano pa yan, no? Kahit ano pang pinagdadaanan, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Please. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi, I love you, brother. I love you, sister. Amen? Yung iba lumabas sa ilong. Hallelujah. Pero okay lang ho yan. At least sinabi mo. Nag-submit ka. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Did you know that Jesus also sowed good seeds, no, sa mga disciple niya? Si Jesus, kahit nagsishare siya sa daang tao, libo-libong tao, babalik pa rin siya sa 12 disciples niya. Did you know that Jesus sowed good works and seed sa mga disciple niya? Paano, Pastor? Tingnan po natin. Ang ginawa ni Jesus ganito, nagkaroon siya ng relationship building. How? By traveling with them. No? Ano pa? They ate with Him, no? Ito yung magagandang bagay. Imagine, di ba, makasama mo yung leader mo, makasama mo ang kapwa mo Kristiyano na kumakain. No? It builds us. It builds our relationship. Ano pa yung ginawa ni Jesus na magandang bagay? He taught them how to live with principles, no? Of the kingdom principles and the law. Imagine, libre po nilang tinanggap yon. Walang bayad si Jesus doon. Pero dahil mabuti siya, tinuro niya sa mga disciple niya yung dapat ituro. Ano pa? Tinuruan din niya yung mga disciple niya ng practical way of living, no? Sinama niya pag nag-heal ng sick, pag nag-deliver ng mga demonyo, no? At nung pinakain nila yung maraming tao, anong ginawa niya? Kasama niya ang disciple niya. Tinrain niya po ito. Practical training ang tawag. At hindi lang ho yun, nagtanim siya ng magandang bagay by modeling and correction. He modeled humility, compassion, self-sacrifice, and even prayer. I call this the Jesus method. Anong ginawa niya? Naging intentional siya, naging relational siya, at naging formational siya. Ang paggawa ng mabuti, intentional ho yan. Ang paggawa ng mabuti, relational ho yan. At long and behold, malalaman mo na magiging formational pagka-disciple ka. I believe, no, I'm planting good seeds sa puso mo. Hindi mo pa maintindihan ngayon, pero balang araw maunawaan nyo. Did you know that 65% up to 90% kasama nila si Jesus? Ganun katindi ang mga disciple ni Jesus. Tayo nga, ilang oras lang ho tayo sa cell group. Once a week pa, ayaw nyo pang mag-cell group. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-cell group ka na, kapatid. Gising! Hallelujah! Diba? Sila ho, 90% kasama nila si Jesus. Yung mentor nila. Pero ikaw, yung leader mo, ayaw mo makita. Nagtatago ka pa. Sabi mo sa katabi mo, kausap ka ni pastor, kapatid. Sowing good works is a grace from God. Masakit ang salita, pero tanggapin natin. Totoo naman kasi siya. Sowing good works is a grace from God. It empowers us, fills us with joy, and often replenishes our supplies so we can give more, sabi nga ng Bible. Tandaan niyo, church, listen, look at me. Ibinabalik ni Lord ang lahat ng inilalabas mo sa Kanya. And everybody say, Amen. Pag nagtanim ka sa Kanya at sa ibang tao, mag-expect ka, babalik ng Panginoon yan. Hindi sa time mo, sa time ng Panginoon. Halimbawa, no? Bigay ko po kayo ng example ng mga disciple ng Lord. Si Dorcas, mananahi ho ito.
Bilisan ko na lamang ho. Mananahi ho si Dorcas or si Tabitha sa Acts chapter 9. Pero ang sabi ng Bible that Dorcas or Tabitha was a disciple of Jesus Christ. Ang naging ministry niya, mananahi ho siya. So, tinahi niya yung mga damit ng mga widows. Kasi yung panahon ng mga widows, wala talaga silang resource. Bawal sila magtrabaho. No? Pero si Dorcas, ginamit niya yung talent niya para i-share si Jesus at palaganapin ang gospel ni Jesus. At ginamit niya yung skill niya para mag-bless at magtanim sa ibang tao. Anong matututunan natin kay Dorcas? Ano mang ang talento mo, paggamit mo yan sa Panginoon. And everybody say, Amen. Aani ka. Alam niyo nung namatay si Dorcas, kasi na physically ill siya, nandun si Pedro, no, si Peter. Basahin niyo yung Acts chapter 9. No? Tapos sino yung pumunta doon sa wake niya? Lahat ng tinulungan niya, mga widow. At umiiyak talaga sila kasi na-miss nila si Dorcas. Tanungin ko kayo, pag kaya ako na mawawala, hindi pa naman ngayon, no? Hindi pa naman ngayon. Pupunta ho ba kayo? No? Pag hindi, mumultuhin kita, halal. Hindi, biro lang ha. No, matagal pa po yan. I will live 160 years old. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Amen. No, yun ang maganda. Pag nawala tayo dito, na talaga namang mawawala tayo sa earth, sana marami pong na-bless sa buhay natin. And everybody say, Amen. How about the Shunammite woman? Diba? Yung place niya, yung bahay niya, pinatira niya si Elisha. Na hindi naman niya kilala si Elisha. Alam niya, man of God ito. Pinatira niya sa bahay niya. Pinakain pa niya. Dito si Shunammite woman. No? Anong matututunan natin kay Shunammite woman? No? Maging hospitable ka. Yung bahay mo, hindi sa'yo yan. No? Sa Panginoon yan. I-bless mo. No? Maging hospitable ka. Papasukin mo yung mga tao para makakilala sila sa Panginoon. And everybody say, Amen. Diyan ka mag-cell group para maging pagpapala yung bahay mo. Makaparinig, makahinga yung bahay mo. Papasukin mo yung leader mo sa tahanan mo. Di mo alam yung pinapapasok mo, siya pala yung magiging pagpapala sa buhay mo. Alam nyo ho, nung namatay ang anak ni Shunammite woman, sino nagpagaling o sino nagpabuhay dito? Si Elisha, yung pinatira niya. Healing will flow if you're gonna use your house to the kingdom or in the kingdom of God. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Yung the best na palakpak sa Panginoon. Amen? Pero tayo namang mga bisita, huwag kang pupunta doon sa mga refrigerator nila. Okay, magpaalam ka naman. Kanya man, chocolate, nagpaalam ka ba? No? Sabi mo sa katabi, magpaalam ka kasi, kapatid. Yan, no? Pag na-bless kayo, na maging pagpapala ka na. Tsaka magligpit po kayo, ha? Amen. No? Hindi po ako na... Amen. Pangatlo, yung widow, no? Ito na lang ang natitira sa kanya, pero binigay niya pa rin ho sa Panginoon. Church, listen, anong matututunan natin dito? It doesn't matter how big or small you give or you sow. What is important is the heart that gives. Alam nyo, na-bless pa si Jesus. Sabi niya, tinawag niya yung mga disciples niya at sabi niya doon sa offering ng widow, tingnan niyo itong widow, offering ng widow, mas marami pa siyang binigay kaysa sa mga mayayamang ito. Why? Kasi binigay niya yung taos sa puso niya. Church, pag nagbibigay tayo, maliit man yan o malaki, dapat taos sa ating puso. Did you know that Jesus recognized this act? Kaya palakpakan mo. Sige ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sino pong may natututunan? Say amen. Lastly, Matthew chapter 14, verse 16. No? Ito po yung baon ng bata. Alala nyo ho, nung maraming tao, ayaw pa uwi ng ating Panginoon kasi nga gutom sila. Maraming tao sumunod kay Jesus. At ang sabi na, paraphrase ko na lang ho, anong sabi ni Jesus sa mga disciple? Huwag natin silang pauwiin, no? Pakainin natin sila. Sabi nga ng mga disciple niya, Jesus, wala tayong mapapakain sa kanya, wala tayong pera, wala tayong baon. At nakita nila, binigay ng bata yung kanyang lunch, yung kanyang baon, with 2 fish and 5 loaves of bread. At anong sabi ng Bible? Basahin ko na lang sa inyo. Ang sabi ng Bible, nagpasalamat si Jesus at yung napakain, 15 to 20,000 po ang napakain dahil sa 2 isda at sa 5 tinapay. Nag-miracle po ang Panginoon. Anong matututunan natin mga kapatid? Be willing to share on what you have even if it seems insignificant. Remember, God is a multiplier of gifts. And everybody say, Amen. And your willingness to share your resource, talents, or time might lead to an expected blessing you would never, ever
imagine. Basahin ko po yung verse 20. No? They all ate and were what? Satisfied. And the disciple picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Verse 21, the number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Ang sabi ng Bible scholars, ang nakakain, 20,000. No? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Lord. Yun the best na palakpak po sa Panginoon. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Jesus. Sige bro, dito na. Basahin ko ho sa inyo to. Sabay-sabay po tayo. Cooperate with me. Next slide. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Kung ano ang nakamay mo, itanim mo sa Panginoon. Pagpapalain yan ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. Kung anong binigay mo sa Panginoon, maghanda ka. Babalik ng Diyos yan. Siksik, liglig, at umaapaw. Ecclesiastes 11 verse 6 says, in the morning, sow your seed, and in the evening, withhold not your hand, for you don't know which will prosper. This or that, or whether both alike will be good. Sa Tagalog, ang yaman, no? Basahin ho natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Magasik ka ng binhi sa umaga hanggang gabi. Dahil hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang tutubo o kung lahat ito ay tutubo. Amen? Kaya starting today, sow good works. And lastly, paano natin malalaman kung tayo'y tunay na alagad ni Kristo? We must be lover of the Lord. Lover of the Lord. Tanungin ko ho kayo, pumunta ka ba dito dahil mahal mo ang Panginoon? Amen? Pumunta ka ba dito dahil gusto mo pang makilala si Jesus? Amen? Pumunta ka ba dito dahil mahal na mahal na mahal mo si Jesus? At kung nag-amen ka dyan, mahal na mahal ka rin ng Panginoon. Why don't, sige, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, brother, sister, I love you so much. Yan, amen. No? Amen. Kung katabi mo asawa mo, sabihin mo yan. Baka matagal mo nang hindi sinasabi ang I love you, okay? Baka nakakalyo ka na, no? Amen. Sa mga anak mo, sabihin mo, I love you, no? Church, listen. Magagawa natin lahat sa Panginoon kung lahat tayo ay may pag-ibig. Sabi mo nga, nung nanliligaw ka, sa nililigawan mo, tatawirin ko ang mga bulubundukin para sa iyo. Susungkitin ko yung sinampay ng kapitbahay ko para sa iyo. Susungkitin ko ang lahat ng yan para sa iyo. Dinala mo siya sa isang beach at sinabi mo, nakikita mo ba yan? At ang sabi niya, at ang sabi mo sa kanya, hindi sa atin yan. Biro lang ako. No? Di ba? Gagawin mo lahat pag may pag-ibig. And everybody say, amen. So as a disciple, love is our battery. Love is our motivation. Love is our push. Love is our encouragement. Love is our energy. Matthew 22:37. Let us all read. 1, 2, 3, go. Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Sa Tagalog, basahin niyo po. Sabay-sabay ho tayo. 1, 2, 3, go. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Alam niyo ho, nagtanong ang isang relihiyosong tao, Jesus, anong pinakadakilang batas sa Biblia? Ito ang sinagot ng Panginoon. Love the Lord your God with all of your heart, soul, spirit, and mind. And love thy neighbor as thy love yourself. It summarizes all the 613 commandments in the Old Testament. That's why when you do this, you're actually fulfilling the 613 laws that God has given us. Sa dalawang bagay lang. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang tao. Kaya ang church vision natin is loving God, loving people. Kaya pagka nakaangkla sa vision mo o yung vision mo, ang vision ng Diyos, pag may nangyari na sa'yo,
Magpapatawad ba ako, Lord? Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, oo, magpatawad ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I forgive you, kapatid. No? Kaya pagka inisip mo, magse-cell group ba ako? Eh dahil nakaangkla yan sa mahal mo ang Diyos at mahal mong kapwa mong tao, magse-cell group ako. Magchichismis ba ako, Lord? Sasabihin ng Lord, wag. Kasi hindi nakaangkla yan sa vision mo. Mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Kaya wag kang marites. And everybody say amen. No? Kaya kung mahal natin ang Lord, lalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Mananalangin tayo ng may pag-ibig. Magpupuri tayo ng may pag-ibig. Magpapasalamat tayo ng may pag-ibig. Magiging mahinahon tayo ng may pag-ibig. Magbabahagi tayo ng salita ng Diyos ng may pag-ibig. Magpapatuloy ka ng may pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung tunay kang disciple ni Lord, you must be a doer. You must be a sower. And you must be a lover to our Lord and Savior, Jesus Christ. Doer, sower, lover. Huwag kang mag-alala. Pag ginagawa mo yan, nandyan ang Diyos. Basahin ko ulit sa inyo, Matthew 28, 19 to 20. Sabay-sabay ulit tayo. Last verse na ho ito. Cooperate with me. 1, 2, 3, go! Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya pag darating ang Panginoon, sumama ka. No? Huwag kang hihinto, magpatuloy ka. Pag naging sower ka, naging doer ka, naging sower ka, at naging lover ka, church, listen, you are a real disciple of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, yung the best na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Woo, hallelujah. Let's all stand. Tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito. Lord, I pray, Lord, nag-resonate sa spirit namin yung mga nasabi ngayon, nahayag ngayon na salita. Lord, maging kaming tagatupad, tagahasik ng salita mo. Oh Lord, at maging kaming, oh God, mapag-ibig sa inyo, Lord, ng buong puso, Panginoon. And Lord, habang po ka namin aawitan at sasambahin, nawa mabigyan ka namin ng matinding respeto, Panginoon. And for those who came here for the first time, bless their hearts. Maunawaan po nila ang mensahe mo para sa kanila. At kami naman po matatagal na, Lord, maging po itong reflection, oh God. Maging po itong fresh sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Can we raise our hands to the Lord? And as we worship the Lord in spirit and in truth, no, papakita natin na mahal natin ang Lord through our worship sa Kanya. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng laban at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo ko sa aking karunihan, ibig
kasalang manunubos na umako ng parusa nararapat sa akin. Ano habang sa sulat ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di kabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sungtunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungtunang biyaya mo. Oh, Declare this, niyakap. yakap mo ko sa aking karumihan. Yes. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Raise your hands. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sungtunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Come on, if you love the Lord your God, raise your hands right now. Raise your hand and worship the Lord. Yes. Aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sungturang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sungtunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang
walang biyaya mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, the best na palakpak po sa Panginoon. Laging the best po ang bigay natin kay Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Right where you are right now, magpasalamat ka habang pinapalakpakan mo ang Panginoon. Magpasalamat ka sa grasya na binigay ng Diyos sa'yo. Sa meron ka ngayon, magpasalamat ka sa Diyos. O lahat ng meron ka ngayon, sa Panginoon ho yan. Hindi sa iyan, palakpakan mo ang ating Panginoon. Yes, Lord, thank you sa pamilya namin. Thank you, Lord, sa bawat isa. Thank you, Lord, sa simbahan ito, Panginoon. Thank you, Lord, for everything that you have done in the cross. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat po, Lord. O sa katagumpayan ng araw na ito, Lord. Salamat po, Panginoon. We bless you and we honor you. I want you to hold yung balikat ng katabi mo ngayon. I want you to pray right now. I-bless mo ngayon. I-apply po natin ang word. Mahal po natin ang bawat isa. I want you to pray for that person next to you right now. Why don't you declare good things? Sige, marunong kang manalangin. Huwag kang manahimik. Ano naman gusto mong sabihin sa Panginoon at makita sa kapatid mo ngayon. Why don't you tell that to your Lord? Oh, thank you, Jesus. Lord, I speak, oh God, lahat po kami nandito. Lord, maging real disciple mo, Panginoon. Lord, maging real Christian, Lord. Maging real disciple, oh God. Maging tunay na alagad at maging tunay na Kristiyano, Panginoon. Lord, itinataboy ko po, Lord, ang bawat isa, Lord, by the blood of Christ, oh God. Lord, I invoke the blood of Christ, oh God. Ano man temptation na meron kami ngayon, Lord, we rebuke this, we bind this in the mighty name of Jesus. And Lord, paglalabas kami dito, Panginoon, sa gusaling ito, Lord, marami kaming answered prayers in the mighty name of Jesus. There will be promotion upon your life. There will be, oh God, provision upon your life in the mighty name of Jesus. God will restore you. And even yung family mo, madadala mo sa Panginoon. Maniwala ka lang in the mighty name of Jesus. Lord, I speak transformation, concentration, and I speak submission. I speak that we will be doers of the word of God, sower of good works, oh God. And Lord, we will be, oh God, lover of the Lord, our Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus, Lord. Salamat po. Salamat po. Sige po, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Why don't you embrace that person next to you? Embrace mo siya, yes. Kung katabi mo, asawa mo, yakapin mo ngayon at sabihin mo sa kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minsan pa, palakpakan natin si Lord. You're the best. Oh, hallelujah. Amen and amen. Sabihin mo naman sa katabi mo bago ka umupo, sabihin mo sa kanya, lalo kang gumanda, lalo kang gumwapo. Amen. May I call on Lorraine for our tithes and love offering. For our tithes and love offering, let's read from Luke 6:38. Give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you will give will determine the amount you get back. So katulad nga po ng sinabi kanina dun sa word, kung ano man po yung tinatanim natin, yun din po yung aanihin natin. Like a farmer planting seeds, every act of generosity we do may seem small at first. Akala po natin ang liit-liit, akala po natin wala man pong impact yon. But in time, not in our time, but in God's perfect time, it will grow and bear fruit in our lives and in the lives of others. Amen po ba? So, let us be a sower of good works. Amen? So, let's pray po. Lord, we thank you, God, for today, Panginoon. Thank you, Lord, for encouraging us, Lord God. Thank you for reminding us, Panginoon. Lord, bless, Lord God, your cheerful givers, Panginoon. Lord, ibalik niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Wala pong natatapon, Lord God. Lord, wala po kayo, Lord God. Lahat po nakikita niyo, Lord God. Nakikita niyo po lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon. May you bless, Lord God, every hearts, Panginoon. We love you, we appreciate you, we honor you, and we give you back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Live Class Party Batch 6 is happening soon. Don't forget to sign up. Let's celebrate what God has done. Don't miss out on the joy and testimonies ahead. Life is so much better together. So, why not join a cell group?
Be a part of a community where you can grow, share, and walk with Jesus. Ready for your new life? Starting up your new life with Jesus. We're excited for you. Let us walk with you in your journey of faith with God. Your generosity makes a huge difference. Tithes and love offerings are located at the back. Need prayer? We want to pray for you. Come talk to us. We're here for you. See you next Sunday, church. Capstone Community Church. Let's keep loving God and loving people. God bless. Amen, amen. Let's all stand in the presence of God. Sige po, tatayo na po tayo. Amen. Thank you, Jesus. And next week po will be our life class party, no? So kung kayo po ay naka-enroll sa ating life class party, kung hindi pa, no, talk to your leader about it. And I pray na this Saturday po, or next Saturday, sorry, will be our life class party. And everybody say, Amen. At kayo naman po na natapos na ng Suinil, praise God po, mag-expect po kayo ng magagandang bagay na mangyayari sa buhay nyo. Your life will never be the same again, no? So, mag-exercise lang po tayong konti. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Lagay ang kamay sa balikat ng katabi. Sabihin sa kanya, I love you, brother. I love you, sister. Taas natin ang kamay natin sa Lord. Lord, salamat po sa narinig naming mensahe. We just want to honor you and bless you, O God. Salamat po. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your hearts. The Lord bless your business. The Lord bless your career. The Lord bless your word of God. And the Lord bless you with good works. And the Lord bless you with God's divine heavenly provision. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Humanap ka ng 20 na katao. Sabihin mo sa kanya, joy, joy, joy. God bless.